sa dulong bahagi ng Barrio Santo Rosario, kung saan ang kalsada ay unti-unting nagiging makitid na landas ng putik at damo, naroon ang isang ilog na matagal nang saksi sa buhay ng mga tao roon. Hindi ito ang pinakamalinis na ilog sa buong lalawigan, ngunit sa mga taga-baryo, ito ang kanilang kabuhayan, paliguan at pahingahan sa tuwing hapon. Tuwing madaling araw, bago pa sumikat ang araw, isang payat ngunit matibay ang tindig na dalaga ang makikitang naglalakad sa tabing ilog habang pasan ang dalawang bilao ng maruruming damit. Siya si Rose, ang dalagang labandera na kilala sa buong baryo hindi lamang dahil sa sipag kundi dahil sa kanyang tahimik na kabaitan. Maaga siyang naulila sa ama at ang kanyang ina naman ay matagal nang sakitin. Dahil dito, si Rose ang tumayong haligi ng kanilang munting tahanan na yari sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero. Sa bawat kusot ng sabon sa damit ng ibang tao, kasama niyang pinapasan ang pag-asang balang araw ay giginhawa rin ang kanilang buhay. Mahilig magbiro ang ibang labandera sa ilog. "Rose, dalaga ka pa pero parang nanay na ang pagod mo," madalas sabihin ni Aling Celia habang kinukusot ang kumot. Ngumingiti lamang si Rose. "Wala po tayong magagawa, Aling Celia. Kailangan kumayod." Hindi siya mahilig sumagot ng mahaba. Mas pinipili niyang hayaang ang tubig at hangin ang makinig sa kanyang paghinga. May kakaibang katahimikan sa bahaging iyon ng ilog kung saan madalas pumwesto si Rose. Habang ang ibang labandera ay nagsasama-sama, siya ay palaging nasa may malaking punong balete na nakatayo sa gilid ng tubig. Matanda na ang puno, baluktot ang mga sanga at may mga ugat na tila kamay na nakabaon sa lupa. Sinasabi ng matatanda na ang punong iyon ay tirahan ng mga nilalang na hindi nakikita. Ngunit hindi kailanman natakot si Rose. Kung may nakatira man dyan, minsan niyang bulong habang pinipiga ang damit, sana mabait sila. Isang umaga, habang ang hamog ay hindi pa tuluyang nawawala sa damuhan, napansin ni Rose ang kakaibang katahimikan sa paligid. Walang ibon, walang kuliglig, tila tumigil ang hangin. Tumigil siya sa pagkukusot. May naramdaman siyang presensya, hindi nakakatakot, ngunit malinaw na hindi pangkaraniwan. "May tao po ba?" mahinahon niyang tanong. Walang sumagot. Ilang sandali pa may narinig siyang mahinang yabag sa likuran. Paglingon niya, walang tao. Ngunit sa ibabaw ng isang ugat ng balete, may nakapatong na maliit na supot na gawa sa dahon. Napakunot ang noo ni Rose. Hindi iyon naroon kanina. Maingat niya itong nilapitan. Nang buksan niya, tumambad ang ilang pirasong puting bulaklak na tila bagong pitas at mabango. Ibang uri ng bango, hindi pangkaraniwang halimuyak na parang pinagsama sampagwita at hamog sa umaga. "Kanino po ito?" mahina niyang sabi. Walang sumagot. Saglit siyang nag-alinlangan, ngunit sa halip na matakot, naramdaman niya ang kakaibang gaan ng dibdib, parang may nagmamasid, ngunit hindi masama. Ipinatong niya muli ang supot sa ugat. "Salamat po," bulong niya kahit hindi niya alam kung kanino. Mula noon, halos araw-araw ay may nakikita siyang munting bagay sa tabi ng balete. Minsan bulaklak, minsan makinis na bato, minsan dahong may kakaibang hugis. Hindi niya iyon kinukuha. Sa halip, nililinis niya ang paligid. Walis dito, pulot ng kalat doon. "Kung may nakatira man dito," sabi niya isang umaga, "ayokong marumi ang bakuran ninyo." Isang hapon, nang papalubog na ang araw at ang langit ay kulay kahel at lila, huli na siyang natapos sa paglalaba. Ang ibang labandera ay umuwi na. Si Rose ay naiwan mag-isa. Habang pinipigan niya ang huling kumot, biglang lumakas ang ihip ng hangin. Kumaluskos ang mga dahon ng balete na tila may bulong. At doon niya unang narinig ang tinig. "Maraming salamat," napahinto si Rose. Hindi iyon boses ng matanda. Hindi rin bata. Malinaw, banayad, at parang may kasamang lamig ng hangin. "Po?" nanginginig ngunit magalang niya ang sagot.
Mula sa likod ng balete, dahan-dahang lumitaw ang isang binata. Matangkad, maputi ang balat na tila hindi nasisinagan ng araw. At may mga matang kakaiba ang kislap, parang may liwanag na nakatago sa loob. Nakasuot siya ng payak na puting barong na tila gawa sa manipis na hibla ng dahon. Hindi agad nakapagsalita si Rose. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kakaibang kapayapaan na biglang bumalot sa paligid. "Ako si Alvino," mahinahong sabi ng binata. Tahimik ang ilog, tila nakikinig. "Ako po si Rose," sagot niya halos pabulong. Ngumiti ang binata, isang ngiting hindi mapangahas, kundi puno ng paggalang. "Matagal ka na naming pinagmamasdan." "Po?" Hindi lahat ng tao ay marunong rumespeto sa lugar na hindi nila nakikita ang may-ari. Napatingin si Rose sa balete. "Kayo po ba ang nakatira rito?" Hindi agad sumagot si Alvino. Ngunit ang hangin ay muling humaplos sa mga dahon. "At kung oo?" tanong niya. Hindi umurong si Rose. Sa halip, yumuko siya ng bahagya. "Pasensya na po kung nakikigamit ako ng ilog." Sandaling natahimik ang paligid. Pagkatapos ay mahina ngunit malinaw na tumawa ang binata. "Hindi ka nakikigamit," sabi niya. "Pinahihintulutan ka." Hindi maintindihan ni Rose kung bakit, ngunit imbes na matakot, parang gumaan ang pakiramdam niya. Parang matagal na niyang kilala ang kaharap. Mula noon, nagsimula ang mga maikling pag-uusap tuwing siya ay mag-isa sa ilog. Hindi palaging nagpapakita si Alvino. Minsan tinig lamang. Minsan anino sa likod ng puno. Minsan ay biglang naroon na lamang siya, tahimik na nakatingin sa agos ng tubig. "Bakit ka po tumutulong kahit pagod ka na?" tanong minsan ni Alvino. "Tao lang po ang maaasahan ng kapwa-tao," sagot ni Rose habang pinipiga ang damit. "Hindi lahat. Gusto ko pong maniwala na meron pa rin." Tahimik si Alvino. Tila nag-iisip. Isang umaga, dumating si Rose na may dalang mas kaunting labada. "May sakit po ang nanay ko," sabi niya, kahit walang kausap na nakikita. Biglang umihip ang malamig na hangin. Paglingon niya, naroon si Alvino. Sa kamay nito ay mahawak na maliit na dahon na kulay pilak. "Ipakulo mo ito," sabi niya. "Ipainom mo sa kanya." Nag-alinlangan si Rose. "Hindi po ba delikado?" Umiling ang binata. "Hindi ko sasaktan ng taong mahalaga sa iyo." Hindi niya alam kung bakit, ngunit naniwala siya. Kinagabihan, pinainom niya ang kanyang ina. Kinabukasan, bahagyang nawala ang lagnat. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, nakita ni Rose na nakangiti ang kanyang ina habang kumakain. Muling bumalik si Rose sa balete kinabukasan, mas maaga kaysa dati. "Salamat po," sabi niya. Hindi agad nagpakita si Alvino. Ngunit maya-maya, lumitaw siya sa tabi ng puno. "Hindi mo ako tinanong kung ano ako," sabi niya. Tahimik si Rose. "Tama na po na alam kong mabait kayo." "Paano kung hindi?" Ngumiti siya. "Ramdam ko po." Doon unang natigilan si Alvino. Ang mga mata niyang may lihim na liwanag ay tila mas luminaw. "Delikado ang magtiwala," sabi niya. "Mas delikado po ang mabuhay na walang tiwala." Mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang ilog ay patuloy sa agos. Ang mga dahon ay marahang sumasayaw. At sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, ang nilalang na matagal nang nakatali sa lumang balete ay nakaramdam ng kakaibang init sa dibdib. Isang damdaming hindi niya naranasan sa daan-daang taon. "Rose?" Mahinang tawag niya. "Opo? Kung malaman mong hindi ako tao, matatakot ka ba?" Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng binata. Hindi siya umatras. Hindi rin siya nanginginig. "Hindi po," sabi niya. "Basta hindi kayo masama." Dahan-dahang ngumiti si Alvino.
At sa sandaling iyon, ang paligid ng balete ay tila nagliwanag ng bahagya. Parang may mga munting alitap-tap na hindi nakikita ng karaniwang mata. Sa tahimik na hapon na iyon sa tabing ilog ng Santo Rosario, nagsimula ang ugnayang hindi pangkaraniwan, ugnayan ng isang simpleng dalagang labandera at ng isang nilalang na matagal nang namumuhay sa pagitan ng mundo ng tao at ng hiwaga. At hindi pa alam ni Rose na ang kabutihang ipinakita niya sa isang tahimik na lugar ay magbubukas ng pintuan sa isang pag-ibig na susubok sa hangganan ng dalawang magkaibang daigdig. Mula nang unang magpakita si Alvino, nagbago ang pakiramdam ng bawat umaga ni Rose sa tabing ilog. Dati, ang naririnig lamang niya ay hampas ng tubig sa bato at kuskus ng sabon sa tela. Ngayon, tila may kasabay na siyang katahimikan, isang presensyang hindi nakikita ng iba, ngunit malinaw sa kanyang pakiramdam. Hindi palaging nagpapakita si Alvino, ngunit ramdam niya kapag naroon ito. May mga araw na ang hangin ay malamig kahit tirik ang araw. May mga sandaling kusang gumagaan ang pakiramdam niya kahit mabigat ang dalang labada. At may mga pagkakataong tila may mga matang nagbabantay. Hindi mapanghusga, kundi mapag-aruga. Isang umaga, habang pinapalo niya ang makapal na kumot sa batong labahan, napansin niyang tahimik ang buong paligid. Walang ibang labandera. Karaniwan, sa oras na iyon ay may 2 o 3 babae na naghuhuntahan sa kabilang bahagi ng ilog. Ngunit ngayon, siya lamang. Aling Celia? Tawag niya? Walang sumagot. Biglang kumaluskos ang mga dahon ng balete. Paglingon niya, naroon si Alvino. Nakasandal sa puno, tahimik na nakatingin sa agos ng tubig. Bakit wala po sila? Tanong ni Rose. Pinauwi ko, sagot niya ng payapa. Napakunot ang noo ni Rose. Bakit po? May mga bagay na mas mabuting ikaw lang ang makaalam. Hindi agad nakapagsalita si Rose. Hindi siya nakaramdam ng takot, ngunit may kakaibang bigat sa mga salitang iyon. Dahan-dahan siyang lumapit. Ano po iyon? Sandaling tumahimik si Alvino. Tumingin siya sa matandang balete, saka sa ilog. Hindi mo ba napapansin, sabi niya, na mula nang magsimula tayong mag-usap, mas kaunti na ang taong lumalapit dito? Napaisip si Rose. Tama nga. May mga pagkakataon na ang ibang labandera ay nagrereklamo na parang malamig daw ang bahaging iyon ng ilog. May ilan pang nagsabing parang may nakatingin sa kanila. Akala niya noon ay guni-guni lamang. Ako po ba ang dahilan? Maingat niyang tanong. Umiling si Alvino. Hindi ikaw. Kung ganoon, kayo? Hindi sumagot ang binata, ngunit sapat na ang katahimikan bilang sagot. Napahinga ng malalim si Rose. Masama po ba iyon? Depende, sabi ni Alvino. Sa tao, nakakatakot ang hindi nila naiintindihan. Napatingin si Rose sa tubig. Hindi naman po kayo nananakit. Hindi pa. Napalingon siya agad. Ngunit ang mukha ni Alvino ay nanatiling kalmado. May mga nilalang, dugtong nito, na napipilitang maging mabangis kapag ginugulo ang kanilang tahanan. Tahimik si Rose. Unti-unti niyang naunawaan na ang balete ay hindi lamang simpleng puno. Isa itong hangganan. Matagal na po ba kayong nandito? Tanong niya. Mas matagal pa kaysa sa baryong ito. Dumaan ang malamig na hangin. Bago pa maitayo ang unang kubo dito, patuloy ni Alvino, dito na ako. Napatingin si Rose sa mga ugat ng puno, makakapal, matitigas, tila may sariling buhay. Mag-isa po kayo? Sandaling tumahimik ang binata. Dati hindi. May lungkot sa boses na iyon. Hindi na nagtanong pa si Rose. Sa halip, umupo siya sa bato at ipinagpatuloy ang pagbanlaw ng damit. Kung gusto niyo po, sabi niya, pwede naman po akong makinig. Napatingin si Alvino sa kanya, tila nagulat. Hindi ka natatakot makinig sa kwento ng hindi tao?
Umiling si Rose. Mas nakakatakot po ang taong nananakit kahit kapwa niya tao. Muling natahimik ang paligid. May mga sandaling tila mas mabigat ang katahimikan kaysa ingay. Dati, marang sabi ni Alvino, marami kami. Napansin ni Rose na nag-iba ang hangin. Parang may mga aninong dumaan sa pagitan ng mga sanga. May mga bantay ng ilog. May mga tagapangalaga ng kagubatan. May mga nagbabantay sa hangin. Nasaan na po sila? Umalis. Bakit? Dumami ang tao. Tahimik na tumango si Rose. Alam niya ang ibig sabihin. Pagdating ng mga bahay, pinuputol ang puno. Kapag may ilog, ginagawang labahan. Kapag may gubat, ginagawang sakahan. Hindi po ba kayo galit? Dati, sagot ni Alvino. Matagal na panahon. Ngayon po, tumingin siya kay Rose. Ngayon, hindi ko na sigurado. Muling bumalik sa paghampas ng tubig ang mga kamay ni Rose. Kung galit kayo, sabi niya, hindi niyo po tutulungan ang nanay ko. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Ang mga dahon ng balete ay marahang kumaluskos, parang may sumasang-ayon. Hindi lahat ng tao ay pareho, sabi ni Alvino. Hindi rin po lahat ng engkanto. Bahagyang napangiti ang binata. Iyon ang unang pagkakataon na tinawag siya ni Rose sa tunay niyang katauhan. Hindi niya ito itinanggi. Hindi rin niya kinumpirma. Ngunit ang paligid ay biglang luminaw. Parang may mumunting liwanag na sumilip sa pagitan ng mga ugat. Rose? Tawag niya. Opo? Kapag may nagtanong sa'yo kung may kakaiba kang nakikita rito, ano ang sasabihin mo? Hindi siya nag-atubili. Sasabihin ko pong tahimik lang ang lugar. Hindi ka magsasabi ng totoo? Hindi po lahat ng totoo ay kailangang sabihin sa lahat. Napatingin si Alvino sa ilog. Tila malalim ang iniisip. Bakit mo ako pinoprotektahan? Tanong niya. Napatigil si Rose. Matagal bago siya sumagot. Dahil po, pakiramdam ko, matagal na kayong walang kakampi. Hindi kumilos si Alvino. Ngunit ang hangin sa paligid ay biglang naging mas banayad. Sa malayo, muling narinig ang huni ng ibon. Unang beses sa umagang iyon. Ilang sandali pa, tumayo si Rose at inayos ang mga nilabhang damit. Uuwi na po ako. Rose? Opo. Bukas, huwag ka munang pumunta rito ng madaling araw. Napakunot ang noo niya. Bakit po? May darating. Sino po? Hindi agad sumagot ang engkanto. Ang mga mata nito ay naging mas malamlam. Tila may babalang hindi pa handang ibunyag. Hindi lahat ng tulad ko ay natutuwa na may taong nakakakita sa amin. Nanlamig ang batok ni Rose. Masama po ba sila? Hindi lahat, sagot ni Alvino. Pero may ilan na hindi gusto ang presensya mo rito. Tahimik si Rose. Sa unang pagkakataon, may bahagyang takot na sumilip sa dibdib niya. Delikado po ba ako? Dahan-dahang lumapit si Alvino. Hindi nang hihimasok, kundi parang nagbabantay. Habang nandito ako, sabi niya, walang gagalaw sa'yo. Hindi niya alam kung bakit, ngunit naniwala siya agad. Parang ang mga salitang iyon ay hindi pangako, kundi batas. Bukas, ulit ni Alvino, dumating ka kapag mataas na ang araw. Tumango si Rose. Sige po. Kinuha niya ang bilao at nagsimulang maglakad pa uwi. Paglingon niya, naroon pa rin si Alvino sa ilalim ng balete, tahimik, matatag, at tila bahagi ng mismong puno. At habang papalayo si Rose sa ilog, hindi niya maiwasang maramdaman na ang mundong matagal na niyang kinagisnan ay may mas malalim pang lihim. Mga lihim na unti-unti pa lamang nagbubukas sa kanya. Sa ilalim ng matandang balete, ang hangin ay muling lumamig. At sa pagitan ng mga ugat, may mga aninong saglit na gumalaw.
Mga matang hindi kasing banayad ng kay Alvino, tahimik na nagmamasid sa daang dinaanan ng dalagang labandera. Kinabukasan, hindi nasunod ni Rose ang nakasanayan niyang oras. Sa halip na dumating bago sumikat ang araw, naghintay siya hanggang sa luminaw ang langit at uminit ng bahagya ang hangin. Habang naglalakad siya patungo sa ilog, dala ang mas magaang na bilao ng labada, hindi niya maalis sa isip ang babala ni Alvino. Tahimik ang baryo, ngunit may kakaibang pakiramdam na tila may nagmamasid sa kanya mula sa likod ng mga bahay at bakod. Hindi iyon takot na bigla ang sumisigaw sa dibdib, kundi marahang bigat na parang ulap na ayaw umalis. Pagdating niya sa pampang, napansin niyang mas maliwanag ang paligid kaysa karaniwan. Ang sikat ng araw ay tumatama sa tubig at kumikislap sa maliliit na alon. Ngunit sa kabila ng liwanag, may bahagi ng ilog, ang mismong lugar sa tabi ng balete, na tila mas malamig at mas tahimik kaysa sa iba. Wala ang ibang labandera, walang bakas ng yabag, walang nakasabit na kumot sa mga sanga. Aling Celia? Mahinang tawag ni Rose. Walang sumagot. Dahan-dahan siyang lumapit sa balete. Ang lupa sa paligid nito ay tila bagong walis, malinis, walang kalat, walang tuyong dahon. Hindi niya iyon ginawa kahapon. Huminto siya. Alvino? Bulong niya. Saglit na umihip ang hangin, malamig at may dalang amoy ng basang lupa. Ngunit walang sumagot. Umupo si Rose sa batong labahan at nagsimulang magbabad ng damit. Habang inilulubog niya ang tela sa tubig, napansin niyang hindi karaniwang malinaw ang ilog. Tila mas mababaw ang agos, mas tahimik, parang may pumipigil sa paggalaw nito. Maya-maya may narinig siyang mahinang tilamsik sa kabilang pampang. Parang may nahulog na maliit na bato. Napalingon siya. Walang tao. Ngunit sa pagitan ng matataas na damo, may bahagyang paggalaw. Parang may dumaan na anino. May tao po ba? Tanong niya. Pilit na pinatatatag ang boses. Walang sagot. Iilang sandali pa, muling gumalaw ang damo. Ngayon ay mas malinaw. Parang may 3 o 4 na maliliit na anyong mabilis na nagtatago sa likod ng mga ugat. Nanlamig ang batok ni Rose. Hindi iyon galaw ng pusa. Hindi rin aso. Masyadong magaan. Masyadong mabilis. Tumayo siya. Hindi po ako nananakit, sabi niya, halos pabulong. Naglalaba lang po ako. Tahimik. Pagkatapos ay may mahinang halakhak, manipis, parang boses ng batang nagtatago. Napapikit si Rose sandali. Hindi iyon kay Alvino. Mas matinis, mas mapanokso. Mula sa likod ng balete, dahan-dahang gumapang ang isang maliit na anino sa ibabaw ng ugat. Kasing laki ng batang 5 taong gulang, ngunit ang galaw ay hindi pangkaraniwan. Hindi pa buo ang anyo. Parang usok na may hugis. Siya ba yon? Bulong ng isang tinig. May sumagot mula sa itaas ng sanga. Siya nga. Napalingon si Rose sa taas. May 2 pang aninong nakasabit sa sanga. Mga matang kumikislap, ngunit hindi niya makita ang mukha. Napaatras siya ng isang hakbang. Hindi po ako masama, sabi niya. Muling tumawa ang maliit na nilalang sa ugat. Hindi ka raw masama. Ulit nito, ginagaya ang boses niya. May isa pang boses, mas malamig. Bakit ka pinapayagan ni Alvino dito? Tumigil si Rose. Hindi niya alam ang isasagot. Hindi ko po alam, tapat niyang sabi. Hindi mo alam. Ulit ng boses, ngayon ay mas malapit. Biglang lumamig ang hangin. Ang tubig sa ilog ay bahagyang kumulo. Hindi mainit, kundi parang may dumaan na malamig na alon. Umalis ka na, sabi ng isa. Hindi ito para sa tao. Napayakap si Rose sa sarili. Dito po ako naglalaba noon pa man. Bago ka pa, sagot ng malamig na tinig.
Amin na ito. Ang mga anino ay unti-unting naging mas malinaw. Mga maliliit na nilalang, payat, mahahaba ang daliri at may mga matang kumikislap na parang basang bato. Hindi sila mukhang ganap na masama. Ngunit hindi rin mabait. Parang mga bantay. Hindi po ako makikipag-agawan, sabi ni Rose. Aalis po ako kung kailangan. Sandaling natahimik ang mga nilalang. Parang hindi nila inaasahan ang sagot. Hindi ka lalaban? Tanong ng isa. Umiling si Rose. Hindi ko po lugar ito. Biglang umihip ang malakas na hangin. Kumaluskos ang buong balete. Ang mga dahon ay sabay-sabay na umingay, parang palakpak ng daan-daang kamay. At sa isang iglap, nagbago ang paligid. Ang malamig na pakiramdam ay napalitan ng pamilyar na banayad na presensya. Tumigil kayo! Ang boses ni Alvino ay hindi malakas, ngunit mabigat. Parang mismong lupa ang nagsalita. Sa isang kisap mata, umurong ang maliliit na nilalang. Ang iba ay umakyat sa sanga. Ang iba ay naglaho sa pagitan ng mga ugat. Hindi namin siya gusto. Bulong ng isa bago tuluyang nawala. Muling tumahimik ang paligid. Dahan-dahang lumitaw si Alvino mula sa likod ng puno. Ngayon, iba ang aura niya. Hindi lamang banayad, kundi may kasamang bigat na parang hangin bago ang bagyo. Nasaktan ka ba? Tanong niya. Umiling si Rose. Hindi po. Tumingin siya sa mga ugat kung saan naroon ang mga nilalang kanina. Sila po ba ang sinabi niyo? Tumango si Alvino. Mga bantay ng hangganan. Masama po ba sila? Hindi, sabi niya. Pero hindi sila nagtitiwala sa tao. Tahimik si Rose. Pasensya na po, sabi niya. Ayokong magdulot ng gulo. Tinitigan siya ni Alvino, parang sinusukat ang bawat salita. Hindi ikaw ang gulo, sagot niya. Ang presensya mo ang pagbabago. Masama po ba ang pagbabago? Hindi agad sumagot ang engkanto. Tumingin siya sa ilog, sa agos na tila mas tahimik kapag naroon si Rose. Sa amin, sabi niya, ang pagbabago ay kadalasang nauuwi sa pagkawala. Naramdaman ni Rose ang bigat ng mga salitang iyon. Hindi ko po gustong may mawala. Alam ko. Unti-unting bumalik ang normal na tunog ng paligid. Mga ibon, kuliglig, marahang agos ng tubig. Ngunit may naiwan na kakaibang tensyon, parang manipis na hibla na maaaring maputol anumang oras. Rose, mahinang sabi ni Alvino, mula ngayon, huwag ka nang manatili rito kapag papalubog na ang araw. Bakit po? Doon sila mas malakas. Kayong lahat po? Umiling siya. Hindi lahat. Tahimik si Rose. Kung ayaw po nila sa akin, titigil na lang po ako sa pagpunta rito. Mabilis na napatingin si Alvino sa kanya. Hindi. Nagulat siya sa diin ng boses nito. Dahan-dahang humina ang tinig ng engkanto. Pinayagan na kita. Pero, kapag binawi ko, sabi niya, mas lalo silang magtataka. Naintindihan ni Rose. Hindi na lamang ito simpleng paglalaba. May mga matang nakamasid. May mga nilalang na may sariling batas. At siya, isang simpleng dalagang labandera, ay biglang naging bahagi ng mundong hindi naman para sa tao. Uuwi na po ako, mahina niyang sabi. Tumango si Alvino. Habang kinukuha ni Rose ang kanyang bilao, napansin niyang sa pagitan ng mga ugat ng balete ay may mga mumunting matang sumisilip. Mabilis magtago, ngunit naroon. Hindi na sila tumawa. Hindi na rin nagsalita. Tahimik lamang na nagmamasid. At habang papalayo si Rose sa ilog, ramdam niya ang bigat ng kanilang mga tingin sa kanyang likuran. Mga matang hindi pa handang tanggapin ang kanyang presensya. Sa ilalim ng matandang balete, nanatiling nakatayo si Alvino, hindi gumagalaw,
tila isang bantay na nakaharang sa pagitan ng dalawang mundo na unti-unti nang nagtatagpo. Mula nang makita ni Rose ang maliliit na bantay sa paligid ng balete, hindi na ganoon kadali ang bawat pagpunta niya sa ilog. Dati, ang dala niya lamang ay bilao ng maruming damit at pagod sa katawan. Ngayon, may kasama na iyong bigat na hindi niya maipaliwanag. Parang may pintuang nabuksan na hindi na basta maisasara. Gayunman, hindi siya tumigil. Kinabukasan, maaga pa rin siyang nagising, ngunit sinunod niya ang bilin ni Alvino. Hinintay muna niyang sumikat ng lubos ang araw bago siya naglakad patungo sa ilog. Habang binabaybay niya ang makitid na landas, napansin niyang mas maingay ang mga ibon kaysa karaniwan. Parang may pinagtatalunang hindi niya maintindihan. Pagdating niya sa pampang, agad niyang naramdaman ang kakaibang lamig sa bahaging malapit sa balete. Naroon na si Alvino. Nakatayo siya sa tabi ng puno, nakaharap sa ilog at tila may malalim na iniisip. Hindi ito gumalaw nang maramdaman ang pagdating ni Rose, ngunit ang hangin sa paligid ay biglang naging banayad. "Magandang umaga po," mahinang bati ni Rose. Dahan-dahang lumingon si Alvino. "Sumunod ka," sabi niya, may bahagyang ngiti. "Natakot po sila kahapon," sagot ni Rose. "Hindi takot," wika ni Alvino. "Pag-iingat." Tahimik na inilapag ni Rose ang bilao at nagsimulang magbabad ng damit. Habang nilulubog niya ang tela sa tubig, napansin niyang mas malinaw ang ilog. Parang walang putik na sumasabay sa agos. "Ginawa niyo po ba ito?" tanong niya. "Kaunti." "Bakit po?" "Para hindi ka mahirapan." Napahinto ang mga kamay ni Rose. "Hindi niyo naman po kailangang gawin iyon." "Hindi ko kailangang," sagot ni Alvino. "Pinili ko." Isang sandaling katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang tunog lamang ng marahang agos ng tubig ang naririnig. "Alvino," maingat na tawag ni Rose. "Galit po ba sa akin ang mga kasama ninyo?" "Hindi galit," sagot niya. "Hindi lang sila sanay na may taong pinapayagan." "Bakit niyo po ako pinayagan?" Hindi agad sumagot ang engkanto. Tumingin siya sa matandang balete, sa mga ugat na tila may sariling tibok. "Dahil ikaw ang unang taong hindi humiling," sabi niya sa wakas. "Hindi po ako humiling?" Karaniwan, paliwanag niya, ang mga tao na nakakaramdam sa amin ay may hinihingi, ginto, swerte, lunas, kapangyarihan. Napayuko si Rose. "Humingi lang po ako ng tulong para sa nanay ko. Hindi para sa sarili mo." Napahigpit ang hawak niya sa basang tela. "Hindi ko po kayang isipin ang sarili ko kung may sakit ang pamilya." Tinitigan siya ni Alvino. Mahaba, tahimik, parang sinusukat ang lalim ng kanyang puso. "Ganyan ka palagi?" "Hindi po," sagot ni Rose. "Napapagod din po ako." Bahagyang ngumiti ang engkanto. "Mabuti." "Bakit po mabuti?" Ang taong hindi napapagod, kadalasang hindi na tao. Muling natahimik ang paligid. Sa itaas ng balete may bahagyang paggalaw, parang may nagmamasid, ngunit hindi na kasing bigat ng nakaraang araw. Ilang sandali pa, tumayo si Alvino at lumapit sa gilid ng tubig. Inilubog niya ang kamay sa ilog. Sa pag-angat niya, kumislap ang patak ng tubig. Parang may halong liwanag. "Rose," sabi niya, "alam mo ba kung bakit may hangganan ang lugar na ito?" Umiling siya. "Dito nagtatagpo ang dalawang daigdig," paliwanag ni Alvino. "Sa paningin ng tao, ilog lang. Sa amin, daanan." Napatingin si Rose sa agos. "Daan papunta saan po?" "Sa mga lugar na hindi na kayang balikan ng karamihan." Nanlamig ang batok niya. "Bakit po kayo naiwan?" Hindi agad sumagot si Alvino. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kamay. "May mga kailangang magbantay," sabi niya. "Gaano po katagal?" "Hanggat may nakakaalala."
Hindi agad naintindihan ni Rose ang sagot, ngunit ramdam niya ang lungkot sa likod nito. Kung wala na pong makaalaala, tumingin si Alvino sa balete. Unti-unti kaming nagiging hangin. Tahimik si Rose. Sa unang pagkakataon, naisip niya na ang katahimikan ng lugar ay hindi lamang kapayapaan. Maaaring ito rin ay pagkalimot. Hindi ko po kayo kakalimutan, bigla niyang sabi. Nagulat siya sa sarili niyang salita. Napatingin si Alvino sa kanya, tila hindi inaasahan. Hindi mo pa ako lubos na kilala. Hindi naman po kailangang kilalanin lahat para maalala. Muling umihip ang hangin. Sa pagitan ng mga sanga, may mumunting liwanag na kumislap at agad na naglaho. Rose, marahang sabi ni Alvino, ang pag-alala ng tao ay may bigat. Ano pong ibig sabihin? Kapag inalala mo ang isang tulad ko, paliwanag niya, nagiging bahagi ka ng mundo namin. Hindi siya umatras. Hindi naman po ako aalis sa mundo ng tao. Hindi ko hinihingi iyon. Kung ganoon po, bakit niyo sinasabi? Sandaling tumahimik si Alvino. Ang mga mata niya ay tila mas malalim ang kislap. Dahil may mga nilalang dito na hindi papayag na manatili kang nasa gitna. Naramdaman ni Rose ang bahagyang lamig sa paligid. Yung mga bantay po? Hindi lang sila. Biglang kumaluskos ang mga dahon. Malakas kaysa karaniwan. May dumaan na malamig na hangin sa likod ni Rose. Napalingon siya, ngunit wala siyang nakita. May iba pa po? May mas matanda, sabi ni Alvino. Mas mahigpit. Mas malakas? Hindi sumagot ang engkanto. Ngunit ang katahimikan ay sapat na sagot. Dahan-dahang tumayo si Rose. Kung delikado po, titigil na lang po ako sa pagpunta rito. Agad na napatingin si Alvino sa kanya. Hindi ko sinabi iyon para paalisin ka. Pero ayokong magdulot ng gulo sa inyo. Lumapit si Alvino, hindi masyadong malapit, ngunit sapat upang maramdaman ni Rose ang malamig ngunit banayad na presensya nito. May mga bagay na dumarating kahit iwasan, sabi niya. Ang mahalaga, may handang magbantay. Kayong po? Tumango siya. Hanggat kaya ko. Tahimik na nagpatuloy si Rose sa pagbanlaw ng huling damit. Ang ilog ay muling naging payapa, ngunit ang mga salitang narinig niya ay nanatiling mabigat. Pagkatapos ng ilang sandali, inayos niya ang mga nilabhan at inilagay sa bilao. Salamat po sa pagbabantay, sabi niya. Hindi mo kailangang magpasalamat. Kailangan po, sagot niya. Kasi hindi niyo naman ako obligasyon. Matagal na tumahimik si Alvino. Pagkaraan, marahan siyang nagsalita. Kung may magtanong sa'yo, sabi niya, kung bakit ka ligtas dito, ano ang sasabihin mo? Sandaling nag-isip si Rose. Sasabihin ko pong may nagbabantay. Hindi babanggitin ang pangalan ko? Umiling siya. Ang mahalaga po, ligtas ako. Hindi kung sino ang dahilan. Isang banayad na ngiti ang sumilay sa mukha ni Alvino. Mas malinaw kaysa dati. Sa pagitan ng mga ugat ng balete, may ilang mumunting matang sumilip. Ngayon ay hindi na kasing tindi ang tingin, ngunit mapagmatsyag pa rin. Rose, mahinang tawag ni Alvino. Opo? Kung dumating ang araw na hindi mo na ako makita, matatakot ka ba? Napahinto siya. Hindi agad sumagot. Matatakot po ako, tapat niyang sabi. Pero hindi po ako magagalit. Bakit? Dahil alam kong may dahilan. Mahabang katahimikan ang sumunod. Ang ilog ay patuloy sa agos. Ang balete ay marahang sumasayaw sa hangin. At sa sandaling iyon, ang engkantong matagal nang nagbabantay sa hangganan ay gumawa ng tahimik na pasya. Isang pangakong hindi binigkas ng malakas, ngunit malinaw sa himig ng paligid. Isang pangakong hanggat kaya niya, mananatiling ligtas ang dalagang labandera sa lugar na matagal nang hindi tumatanggap ng tao.
Habang papalayo si Rose dala ang kanyang bilao, ang liwanag ng araw ay bahagyang tumama sa balete. Sa lilim nito, nanatiling nakatayo si Alvino, tahimik, matatag at nagbabantay, habang sa kailaliman ng mga ugat ay may mas mabigat na presensyang marahang nagising, tila nakarinig sa pangakong ginawa sa ilalim ng matandang puno. Makalipas ang ilang araw, naging mas maingat si Rose sa bawat pagpunta niya sa ilog. Sinusunod niya ang oras na sinabi ni Alvino. Hindi na siya dumarating nang madilim pa ang langit at hindi rin siya nananatili kapag papalubog na ang araw. Ngunit kahit maliwanag ang paligid, hindi na nawala ang pakiramdam na may mga matang nakamasid. Isang umaga, habang naglalakad siya sa makitid na daan papuntay sa Pampang, napansin niyang kakaiba ang tunog ng hangin. Hindi ito ang karaniwang marahang ihip na may kasamang huni ng ibon. Sa halip, parang may mababang ugong. Mahina ngunit tuloy-tuloy na tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Huminto siya sandali. Tahimik ang baryo. Walang batang naglalaro. Walang tahol ng aso. Maging ang mga manok ay tila hindi pa lumalabas. Ipinagpatuloy niya ang paglalakad. Pagdating niya sa ilog, agad niyang naramdaman ang lamig. Mas matindi kaysa dati. Ang tubig ay hindi kumikislap sa sikat ng araw. Sa halip, tila mas madilim ang kulay, parang may aninong nakahalo sa agos. Alvino? Tawag niya. Walang sumagot. Inilapag niya ang bilao at dahan-dahang lumapit sa balete. Ang mga ugat nito ay tila mas nakaangat kaysa dati. Parang bahagyang gumalaw ang lupa sa paligid. May ilang tuyong dahon na umiikot kahit walang hangin. Alvino, ulit niya, mas mahina. Biglang lumamig ang hangin sa kanyang likuran. Hindi ito ang banayad na lamig na nakasanayan niya. Mas mabigat. Mas siksik. Parang may aninong tumabon sa araw. Hindi siya narito. Napapikit si Rose sa gulat. Ang boses ay hindi matinis tulad ng maliliit na bantay. Hindi rin banayad tulad kay Alvino. Malalim. Magaspang. Parang galing sa matandang lalamunan. Dahan-dahan siyang lumingon. Sa pagitan ng dalawang ugat ng balete, may nakatayong anyo. Matangkad ngunit payat, baluktot ang likod, at ang balat ay tila kulay abo na parang balat ng tuyong kahoy. Ang buhok ay mahaba at puti, nakalaylay hanggang dibdib. Ang mga mata, malalim at madilim, parang walang dulo. Hindi ito ganap na tao. Ngunit hindi rin usok tulad ng maliliit na bantay. Mas buo, mas mabigat ang presensya. Ako, po ba ang kausap ninyo? Maingat na tanong ni Rose. Walang iba rito, sagot ng nilalang. Nanlamig ang mga palad ni Rose, ngunit hindi siya umatras. Nasaan po si Alvino? Saglit na natahimik ang matandang nilalang. Bantay lamang siya, sabi nito. Hindi siya ang may-ari. Napatingin si Rose sa balete. May-ari po? Ang mga mata ng matanda ay tila mas lumalim. Bago pa tumubo ang punong ito, marahang sabi nito, ako na ang nagbabantay sa daanang ito. Parang humigpit ang hangin. Isa po ba kayong engkanto? Tanong ni Rose. Hindi agad sumagot ang nilalang. Sa halip, bahagyang kumaluskos ang mga ugat. Parang may sumasang-ayon. Iba ang tawag ng tao sa amin, wika nito. Ngunit oo, hindi ako tao. Tahimik si Rose. Bakit ka bumabalik dito? Tanong ng matanda. Dito po ako naglalaba. Maraming ilog. Dito po ako nasanay. Biglang umihip ang malamig na hangin, mas malakas kaysa dati. Ang sanay, sabi ng nilalang, ay hindi sapat na dahilan para tumawid sa hangganan. Naramdaman ni Rose ang bahagyang panginginig sa tuhod. Hindi ko po sinasadyang tumawid. Ngunit tumawid ka. Ang paligid ay tila mas dumilim kahit tirik ang araw. Pinayagan po ako, mahinang sabi ni Rose.
Ang sino? Ni Alvino. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Ang mga mata ng matandang nilalang ay tila kumislap, hindi galit, ngunit mabigat. Marami siyang nakakalimutan, sabi nito. Masama po ba ang ginawa niya? Hindi agad sumagot ang nilalang. Sa halip dahan-dahan itong lumapit. Ang bawat hakbang ay walang tunog, ngunit ramdam sa lupa ang bigat. Ang tao, sabi nito, ay panauhin lamang. Hindi po ako makikialam, sagot ni Rose. Maglalaba lang po ako at aalis. Ganyan nagsisimula. Napayuko si Rose. Kung kailangan pong umalis ako, aalis po ako. Sandaling natahimik ang matanda. Tila sinusukat ang katapatan ng kanyang boses. Hindi ka humihingi, sabi nito. Wala po akong karapatang humingi. Muling kumaluskos ang mga dahon. Sa itaas, may mumunting aninong gumalaw. Ang maliliit na bantay, tahimik na nakatingin. Bakit ka bumabalik kahit may babala? Tanong ng matanda. Dahil dito po ako kumikita, sagot ni Rose. Kailangan ko po para sa nanay ko. Muling tumahimik ang paligid. Ang malamig na presensya ay bahagyang humina. Pamilya, bulong ng nilalang. Parang inaalala ang isang salitang matagal nang hindi binibigkas. Ilang sandali pa, narinig ni Rose ang pamilyar na banayad na hangin. Lumayo ka sa kanya. Ang boses ni Alvino ay hindi malakas, ngunit malinaw. Sa isang iglap, lumitaw siya sa pagitan nila. Nakaharang, tahimik ngunit matatag. Hindi siya dapat kausapin mo, sabi ni Alvino. Hindi mo siya pag-aari, sagot ng matandang nilalang. Ang hangin ay biglang naging mabigat, parang dalawang alon na nagbanggaan. Tahimik si Rose, hindi gumagalaw. Pinayagan ko siya, wika ni Alvino. Wala kang kapangyarihang magbigay ng pahintulot sa hangganan, sagot ng matanda. Ang mga ugat ng balete ay bahagyang umangat, parang may tibok sa ilalim ng lupa. Hindi siya nanira, sabi ni Alvino. Hindi siya humiling. Ngayon, ang isang salitang iyon ay bumigat sa buong paligid. Dahan-dahang nagsalita ang matandang tagapagbantay. Ang tao ay natututong humiling kapag nasanay sa biyaya. Tahimik si Rose. Hindi siya sumingit. Hindi rin siya umiyak. Nakatayo lamang siya, hawak ang gilid ng kanyang bilao. Kung magkamali siya, patuloy ng matanda. Sino ang mananagot? Ako, agad na sagot ni Alvino. Nag-iba ang hangin. Parang biglang tumahimik ang buong ilog. Tumingin ang matandang nilalang kay Alvino. Mahaba, matalim, tila sinusukat ang bigat ng pangako. Matagal ka ng bantay, sabi nito. Alam mo ang kapalit. Alam ko. Kapag nasira ang hangganan, ako ang mawawala. Nanlamig ang dibdib ni Rose. Hindi niya napigilan ang sarili. Huwag po, mahina niyang sabi. Parehong napatingin sa kanya ang dalawang nilalang. Hindi ko po gustong may mawala dahil sa akin. Ang matandang tagapagbantay ay tumahimik. Tila may alon ng hangin na dumaan sa mga sanga. Hindi pa nasisira ang hangganan, sabi nito sa wakas. Ngunit manipis na. Dahan-dahan itong ibinaling ang tingin kay Rose. Kung mananatili ka, wika nito, matutong kang rumespeto sa oras at lugar. Opo, agad na sagot ni Rose. Huwag kang darating sa dapit hapon. Opo. Huwag kang tatawag kapag malamig ang hangin. Tumango siya. Higit sa lahat, dugtong ng matanda. Huwag kang hihiling ng anumang hindi kayang ibalik. Napalunok si Rose. Opo. Mahabang katahimikan ang sumunod. Pagkaraan, ang mabigat na presensya ay unti-unting humina. Ang anyo ng matandang nilalang ay tila naging bahagi ng anino ng balete hanggang sa tuluyang naglaho. Muling gumaan ang hangin. Bumalik ang tunog ng ibon.
ang ilog ay muling kumislap. Tahimik si Rose. "Alvino!" Mahina niyang tawag. Nakatayo pa rin ang engkanto sa harap niya, ngunit ngayon ay tila mas pagod ang kanyang mga mata. "Pasensya na po," sabi ni Rose. "Hindi mo kasalanan. May mawawala raw po." Hindi agad sumagot si Alvino. Tumingin siya sa balete, sa mga ugat na muli ng tahimik. "May mga pangakong may kapalit," sabi niya. "Bakit niyo po ginawa?" Dahan-dahang bumaling si Alvino kay Rose. Dahil minsan, marahan niyang sagot, mas mahalaga ang isang buhay kaysa sa katahimikan ng hangganan. Natahimik si Rose. Ang mga salita ay simple, ngunit mabigat. Sa unang pagkakataon, tunay niyang naunawaan na ang presensya niya sa lugar na iyon ay hindi lamang basta pinayagan, ito ay ipinaglaban. At sa ilalim ng matandang balete, habang ang hangin ay muling naging banayad, nanatiling nakatayo si Alvino, dala ang pangakong siya mismo ang magbabayad sakaling masira ang balanse ng dalawang mundong unti-unting naglalapit dahil sa isang dalagang labandera. Matapos ang araw na iyon, mas naging tahimik ang ilog kaysa dati. Kahit ang karaniwang ingay ng mga ibon sa umaga ay tila nabawasan at ang hangin ay madalas dumaan na parang may dalang paalala, banayad ngunit may bigat. Sinunod ni Rose ang lahat ng bilin ng matandang tagapagbantay. Hindi na siya dumarating kapag dapit hapon. Kapag nararamdaman niyang lumalamig ang hangin ng biglaan, humihinto siya sa ginagawa at tahimik na umaalis. At higit sa lahat, hindi na siya nagsasalita ng malakas sa ilalim ng balete. Ngunit kahit maingat siya, hindi pa rin nawala ang pakiramdam na may nagmamasid. Isang umaga, mas maaga siyang nagising kaysa karaniwan. May kakaibang panaginip na gumising sa kanya. Panaginip na hindi niya lubos maalala, ngunit may naiwang larawan ng ilog na kulay abo at mga dahong umiikot sa hangin. Paglabas niya ng bahay, napansin niyang makapal ang hamog kahit maliwanag na ang langit. Tahimik ang baryo, parang mas mabagal ang galaw ng umaga. Pagdating niya sa ilog, agad niyang naramdaman ang kakaibang lamig. Hindi tulad ng dati na nagmumula sa palete, kundi tila nakakalat sa buong pampang. Wala si Alvino. Wala ring maliliit na bantay. Masyadong tahimik. Inilapag ni Rose ang bilao at lumuhod sa tabi ng tubig. Pagdampi ng kanyang kamay sa ilog, napaatras siya. Malamig. Hindi pangkaraniwan. Parang tubig na matagal na nakabilad sa gabi. "Alvino?" Mahina niyang tawag. Walang sagot. Maya-maya may narinig siyang mahinang ugong, katulad ng narinig niya ilang araw na ang nakalipas, ngunit ngayon ay mas malinaw. Parang nagmumula sa ilalim ng ilog. Tumayo siya. Ang tubig ay bahagyang umikot, hindi malakas, ngunit sapat upang mapansin. Sa gitna ng agos, may maliit na bahagi na tila mas madilim. Parang aninong nakalubog. Napaatras si Rose. "Hindi ako tatawag," bulong niya sa sarili, inaalala ang bilin. Ngunit lalong lumamig ang hangin. Biglang kumaluskos ang buong balete. Hindi marahan, kundi sabay-sabay, parang hinampas ng malakas na ihip. Sa isang iglap, naramdaman niya ang pamilyar na presensya. Lumapit si Alvino mula sa likod ng puno. Mabilis ang hakbang, hindi tulad ng dati na tahimik at banayad. "Umalis ka muna," sabi niya agad. "Bakit po?" "May gumagalaw sa daanan." Napatingin si Rose sa ilog. "Yung anino po?" Hindi sumagot si Alvino. Sa halip, lumapit siya sa pampang at itinaas ang kamay sa ibabaw ng tubig. Ang hangin ay biglang naging mas malamig. Ang madilim na bahagi sa gitna ng agos ay bahagyang lumaki, parang may humihinga sa ilalim. "Matagal na itong tahimik," bulong ni Alvino. "Ano po iyon?" "Isang lagusan." Nanlamig ang dibdib ni Rose. "Bukas po ba?" "Hindi pa. Pero
Biglang umalon ang tubig. Hindi malakas, ngunit may bigat. Parang may kumalabit mula sa ilalim. "Umalis ka," ulit ni Alvino. Mas madiin. Hindi na nagtanong si Rose. Kinuha niya ang bilao at umatras ng ilang hakbang, ngunit hindi pa siya tuluyang umalis. "Lalayo lang po ako." Hindi na siya pinigilan ng engkanto. Tumayo si Alvino sa mismong gilid ng tubig, nakaharap sa madilim na bahagi ng ilog. "Hindi ka pinahihintulutan," sabi niya. Hindi malakas, ngunit may bigat na tila umalingaw-ngaw sa paligid. Saglit na tumigil ang pag-ikot ng tubig. Pagkatapos may mahinang tunog, parang paghinga na galing sa kailaliman. Isang malamig na alon ang dumaan sa pampang. Napayakap si Rose sa sarili. Mula sa gitna ng madilim na bahagi, may umangat na manipis na anyo. Parang usok na itim, mahaba at walang malinaw na hugis. Hindi ito kasing laki ng tao, ngunit ang presensya nito ay mabigat. Matagal kang nawala, bulong ng isang tinig na tila galing sa ilalim ng tubig. Hindi gumalaw si Alvino. "Nakatulog ang daanan," sagot niya. "Ginising ninyo." "Hindi kami." Ang usok na anyo ay bahagyang umangat, parang sumusubok lumapit sa pampang. Biglang kumaluskos ang balete. Ang mga ugat ay bahagyang gumalaw. Mula sa lilim, unti-unting naramdaman ni Rose ang isa pang presensya. Mas mabigat, mas matanda. Ang tagapagbantay. Hindi pa ito nakikita, ngunit ramdam ang pagdating. "Bumalik ka sa ilalim," utos ni Alvino. Tao ang amoy, bulong ng nilalang sa tubig. Nanlamig ang batok ni Rose. Hindi siya gumalaw. "Hindi siya para sa'yo," sabi ni Alvino. "Matagal na kaming gutom." Biglang umihip ang malakas na hangin. Ang mga dahon ng balete ay sabay-sabay na umingay. Sa pagitan ng mga ugat, unti-unting lumitaw ang anyo ng matandang tagapagbantay. Mas malinaw kaysa dati. Mas mabigat ang presensya. Sapat na. Isang salitang iyon ay tila nagpahinto sa buong paligid. Ang usok na anyo ay bahagyang umurong. "Hindi pa bukas ang daanan," sabi ng matanda. "Manipis na," sagot ng nilalang sa tubig. "Hindi mo iyon desisyon." Tahimik ang ilog. Ang madilim na anyo ay kumislot, parang nag-aalangan. "May tao," bulong nito. "Panauhin," sagot ng matanda. Hindi alay. Ang hangin ay biglang naging malamig na parang yelo. Saglit na nanatili ang usok na anyo, parang nag-iisip. Pagkatapos, dahan-dahan itong lumubog muli sa ilalim ng tubig. Unti-unting luminaw ang agos. Nawala ang madilim na bahagi. Bumalik ang tunog ng ilog. Ngunit nanatili ang lamig. Tahimik si Rose, halos hindi humihinga. Maya-maya, humina ang presensya ng matandang tagapagbantay hanggang sa muli itong naging bahagi ng anino ng balete. Naiwan sina Rose at Alvino. Matagal bago nagsalita si Rose. "Ano po iyon?" "Mga naliligaw sa pagitan," sagot ni Alvino. "Masama po ba sila?" "Hindi lahat," sabi niya. "Pero gutom ang iba." Napalunok si Rose. "Dahil po sa akin?" Umiling si Alvino. "Dahil sa pagbukas ng hangganan." "Tayo po ba ang dahilan?" Hindi agad sumagot ang engkanto. Tumingin siya sa ilog, sa agos na tila normal na muli. Kapag may naaalala ang tao, marahan niyang sabi, lumalakas ang mga daan. Naalala ni Rose ang sinabi niya noon na hindi niya kakalimutan. Nanlamig ang kanyang dibdib. "Ako po ba ang nagpagising?" Hindi siya agad sinagot ni Alvino. Sa halip, lumapit ito at tumayo sa pagitan niya at ng tubig, parang hadlang. "Hindi mo sinasadya." "Pero ako po." "Rose," mahinang tawag niya. Tahimik siya. Hindi kasalanan ng pag-alala. Napatitig siya sa agos. "Pero may gutom daw po,"
May mga bagay na laging gutom, sabi ni Alvino. Kahit wala ka. Muling bumalik ang banayad na hangin. Ngunit hindi na nawala ang bakas ng lamig. Simula ngayon, dugtong ni Alvino, mas maikli lang ang oras mo rito. Tumango si Rose. Opo. Kapag narinig mo ang ugong, sabi niya, umalis ka agad. Opo. Kapag biglang naging malamig ang tubig, aalis na po ako. Sandaling natahimik ang paligid. Ang ilog ay muling kumislap sa sikat ng araw. Ngunit sa ilalim ng malinaw na agos, may pakiramdam na parang may natutulog. Hindi naganap na tahimik. Pasensya na po, mahina niyang sabi. Hindi mo kailangang humingi ng tawad? Sagot ni Alvino. Ang hangganan ay sinusubok talaga. Habang kinukuha ni Rose ang kanyang bilao, napansin niyang ang balete ay tila mas madilim ang lilim, parang mas malalim ang anino kaysa dati. Paglingon niya sa ilog, saglit niyang inakalang may kumilos muli sa ilalim. Ngunit agad ding nawala. Umalis siya nang hindi na lumilingon. Sa likod niya, nanatiling nakatayo si Alvino sa pampang. Tahimik, matatag. Habang sa kailaliman ng tubig, ay may bahagyang pag-ikot na muling huminto. Tila naghihintay ng susunod na pagkakataon. Sa mga sumunod na araw, mas maikli na ang pananatili ni Rose sa ilog. Dumarating siya kapag mataas na ang araw at umaalis bago pa humaba ang mga anino ng hapon. Kahit ganoon, hindi na nawala ang pakiramdam na ang lugar ay may sariling paghinga. May mga sandaling tahimik na tahimik at may mga sandaling tila may malayong ugong na agad ding nawawala. Isang umaga, dala ang kaunting labada, napansin ni Rose na kakaiba ang liwanag sa paligid ng balete. Hindi ito mas maliwanag, kundi mas malinaw, parang ang hangin mismo ay nahugasan. Naroon si Alvino. Nakatayo siya sa gilid ng tubig, nakayuko ng bahagya at tila may pinakikinggan na hindi marinig ng tainga ng tao. Magandang umaga po, mahinang bati ni Rose. Dahan-dahang tumingala si Alvino. May pagod sa kanyang mga mata, ngunit naroon pa rin ang banayad na kislap. Maaga ka, sabi niya. Kaunti lang po ang labada. Tumango siya. Tahimik na inilapag ni Rose ang bilao at nagsimulang magbabad ng mga damit. Habang inilulubog niya ang tela sa tubig, napansin niyang hindi na ganoon kalamig ang ilog kumpara sa nakaraang araw. Humupa na po ba? Tanong niya. Pansamantala, sagot ni Alvino. Ang salitang iyon ay may dalang pag-iingat. Yung nasa ilalim po, babalik ba? Tumingin si Alvino sa gitna ng agos. Kapag muling humina ang bantay, yung matanda po? Tumango siya. Tahimik sandali si Rose. Marami po pala kayo? Mas marami noon. Muling bumalik ang katahimikan. Sa itaas ng balete, may mahinang galaw. Parang may maliliit na aninong nagbabantay, ngunit hindi na lumalapit. Alvino? Maingat na tawag ni Rose. Pwede po ba akong magtanong? Pwede. Pangalan niyo po ba talaga ang Alvino? Sandaling natahimik ang engkanto. Ang hangin ay bahagyang umikot sa paligid nila, parang may nakinig sa tanong. Hindi iyon ang unang pangalan ko, sabi niya sa wakas. Napahinto ang mga kamay ni Rose. May iba pa po? May pangalan na hindi na ginagamit. Bakit po? Tumingin si Alvino sa balete, sa mga ugat na tila mas matanda pa sa alaala. Ang tunay na pangalan, marahan niyang sabi, ay may kapangyarihan. Nanlamig ang batok ni Rose. Anong klaseng kapangyarihan po? Kapag binigkas ng maling bibig, paliwanag niya, maaaring utusan, itali o palayasin ang isang tulad ko. Tahimik si Rose. May gumawa na po ba noon? Hindi agad sumagot si Alvino. Ang mga mata niya ay naging mas malalim ang tingin. Matagal na panahon na. May lungkot sa boses niyon. Nasaktan po kayo? Hindi na mahalaga. Ngunit ramdam ni Rose na mahalaga iyon. Bakit niyo po sinabi sa akin?
dahil nagtanong ka. Hindi po ba delikado? Depende kung sino ang nakakarinig. Muling umihip ang banayad na hangin. Sa pagitan ng mga dahon, may mumunting liwanag na saglit sumilip. Hindi ko po gustong malaman kung makakasama, sabi ni Rose. Tumingin si Alvino sa kanya, tila sinusukat ang katapatan. Hindi mo kailangang malaman. Tumango si Rose. Mas sapat na po na alam kong nandyan kayo. Isang mahabang katahimikan ang sumunod. Ang ilog ay marahang umagos, tila nakikinig sa usapan. Rose, sabi ni Alvino, alam mo ba kung bakit mahalaga ang mga pangalan sa mundo ninyo? Para makilala po ang isa't isa. Sa amin, dugtong niya. Ang pangalan ay pangako. Anong pangako po? Kung sino ka, kung saan ka nakatali, kung ano ang tungkulin mo. Napatingin si Rose sa balete. Kayo po, nakatali rito? Hanggat may tumatawag sa lumang pangalan, nanlamig ang dibdib niya. Ibig sabihin po, kung walang tumawag, unti-unting kumakawala. Gusto niyo po bang kumawala? Hindi agad sumagot si Alvino. Ang hangin ay bahagyang lumamig. Hindi nakakatakot, kundi mabigat. Hindi lahat ng kalayaan ay kapayapaan, sabi niya. Tahimik si Rose. Naunawaan niyang may mga bagay na pinipiling manatili kahit may daan palabas. May nakakaalam pa po ba ng tunay ninyong pangalan? Tanong niya. Kaunti. Yung matandang tagapagbantay? Tumango si Alvino. At yung iba pang bantay? Napayuko si Rose. Kung marinig ko po, hindi ko uulitin. Mabilis na napatingin si Alvino sa kanya. Bakit? Para walang makagamit laban sa inyo. Saglit siyang natahimik. Ang mga mata niya ay tila mas luminaw ang liwanag. Hindi mo pa nga alam, sabi niya, pero pinoprotektahan mo na. Nagbabantay din po kayo sa akin, sagot ni Rose. Muling umihip ang hangin, mas banayad, mas mainit kaysa dati. Sa itaas ng balete, ang maliliit na anino ay tila hindi na gaanong mailap. Nakatingin, ngunit hindi na mapanukso. Rose, marahang sabi ni Alvino, kung dumating ang araw na may magtanong sa iyo ng pangalan ko, ano ang sasabihin mo? Nag-isip siya sandali. Sasabihin ko pong hindi ko alam. Kahit alam mo. Opo. Bakit? Dahil hindi lahat ng tanong ay dapat sagutin. Bahagyang napangiti si Alvino. Natuto ka na. Dahil po sa inyo, tahimik ang paligid. Ang ilog ay kumikislap sa sikat ng araw, ngunit sa kailaliman nito ay may pakiramdam na parang may natutulog pa ring lihim. Iilang sandali pa, may mahinang ugong na dumaan. Mabilis, halos hindi marinig. Agad na tumingala si Alvino. Napansin din iyon ni Rose. Yun po ba? Mahina pa, sabi niya. Pero naroon? Yung nasa ilalim? Tumango siya. Dahan-dahang lumapit si Alvino at tumayo sa pagitan ni Rose at ng tubig. Muli, parang hadlang. Kapag may magtanong sa'yo, sabi niya ng mahina, kung sino ang nagbabantay dito, huwag mong banggitin ang pangalan ko. Opo. Sabihin mo lang, may bantay. Opo. Sandaling natahimik ang dalawa. Ang hangin ay muling naging payapa. Alvino, mahina niyang tawag. Opo. Salamat po. Sa pagtitiwala. Tumingin siya kay Rose. Mahaba, tahimik. Parang may matagal nang hinahanap na sagot. Matagal na, sabi niya. Mula nang may taong hindi ginamit ang pangalan namin para sa pansariling pakinabang. Napayuko si Rose. Hindi ko po kaya yon. Alam ko, sa sandaling iyon ang paligid ng balete ay tila mas luminaw. Parang ang liwanag ay hindi lamang galing sa araw, kundi sa katahimikang nabuo sa pagitan nila. Habang inaayos ni Rose ang natapos na labada, napansin niyang ang mga ugat ng balete ay hindi na kasing bigat ang dating.
parang may bahagyang pagluwag sa hangin. Ngunit sa ilalim ng malinaw na agos ng ilog, may saglit na pag-ikot na muling nawala. Isang paalala na ang hangganan ay nananatiling gising. Umalis si Rose, dala ang kanyang bilao. Mas magaang ang pakiramdam, ngunit may bagong kaalamang mabigat sa isip. Na ang pangalan ng isang nilalang ay hindi lamang pagkakakilanlan, kundi isang susi na maaaring magbukas o magsara ng kapalaran. Sa ilalim ng matandang balete, nanatiling nakatayo si Alvino, tahimik, nagbabantay. Habang sa kailaliman ng kanyang alaala, ay muling umalingaw-ngaw ang isang pangalang matagal na niyang piniling ibaon sa katahimikan. Lumipas ang ilang araw na tila payapa ang ilog, ngunit ang kapayapaang iyon ay may kasamang manipis na kaba, parang katahimikang dumarating bago ang malakas na ulan. Sinunod ni Rose ang lahat ng bilin. Maagang dumarating kapag maliwanag na. Maagang umaalis bago humaba ang anino ng mga puno at hindi na nagsasalita ng malakas sa ilalim ng balete. Gayunman, may mga sandaling kahit maliwanag ang araw ay biglang lumalamig ang hangin. Isang tanghali, habang ang sikat ng araw ay matindi at ang ibang labandera ay nasa kabilang bahagi ng ilog, si Rose ay mag-isang nagbanlaw ng huling kumot sa tabi ng balete. Tahimik ang paligid, walang kuliglig, walang ibon, parang may nakikinig. Naroon si Alvino, nakatayo sa lilim, hindi gumagalaw. Parang masyadong tahimik, mahina niyang sabi. May dumadaan, sagot ni Alvino. Yung nasa ilalim po? Umiling siya. Hindi. Naramdaman ni Rose ang malamig na haplos sa batok, hindi galing sa ilog, kundi mula sa hangin sa likuran. Dahan-dahan siyang napalingon. Sa pagitan ng mga damo sa pampang, may manipis na anino, parang usok na hindi tinatangay ng hangin. Hindi ito malinaw ang hugis, ngunit may pakiramdam na nakatingin. Alvino, bulong niya. Nakatingin na rin ang engkanto sa parehong direksyon. Manatili ka sa likod ko, sabi niya ng mahina. Hindi na nagtanong si Rose. Lumapit siya at tumayo sa likuran ni Alvino. Ang anino ay bahagyang gumalaw, parang gumagapang sa lupa nang walang tunog. Matagal na kitang hinahanap, bulong ng isang tinig. Mahina, tila galing sa malayo, ngunit malinaw sa tainga. Nanlamig ang paligid. Hindi ka pinahihintulutan dito, sagot ni Alvino. Hinahanap ko ang pangalan, sabi ng anino. Ang mga dahon ng balete ay sabay-sabay na kumaluskos. Wala kang makukuha, matatag na tugon ni Alvino. May tao, bulong ng anino. Ang tao ay nagkakamali. Napahigpit ang hawak ni Rose sa gilid ng kanyang damit. Hindi siya magsasalita, sabi ni Alvino. Lahat ay nagsasalita, sagot ng tinig. Kapag natakot, biglang lumamig ang hangin. Parang may nagyalong dumaan sa pagitan nila. Ang anino ay unti-unting humaba, parang sinusubukang abutin ng pampang. Umalis ka, utos ni Alvino. Mas mabigat ang boses. Isang pangalan lamang, bulong ng nilalang. Lumang pangalan. Tahimik si Rose, hindi gumagalaw, hindi nagsasalita. Naramdaman niya ang tibok ng sarili niyang puso. Mabilis, ngunit pilit niyang pinapakalma ang paghinga. Wala kang kapangyarihan dito, sabi ni Alvino. Manipis na ang hangganan, sagot ng anino. Sa sandaling iyon, umalon ang ilog, hindi mula sa gitna, kundi sa mismong pampang kung saan nakatayo si Alvino. Ang tubig ay kumislap at mula sa lilim ng balete ay unti-unting bumigat ang presensya. Dumating ang matandang tagapagbantay. Hindi pa rin ganap na malinaw ang anyo, ngunit sapat ang bigat upang tumigil ang pag-usad ng anino. Sapat na, sabi ng matanda. Ang anino ay bahagyang umurong. Hinahanap ko ang pangalan, ulit nito. Hindi ito ang daanan mo, sagot ng matanda. May tao.
Panauhin, tugon ng matanda. Hindi sisidlan. Tahimik ang hangin. Ang anino ay kumislot, parang nahihirapang manatili. Kung walang pangalan, bulong nito, magugutom kami. Hindi dito, mariing sabi ng matanda. Isang malakas na ihip ng hangin ang dumaan. Hindi magulo kundi mabigat, parang pintong isinara. Ang anino ay napaatras, unti-unting naging manipis, hanggang sa parang usok na tinangay palayo ng hindi nakikitang agos. Muling kumislap ang ilog, bumalik ang init ng araw, ngunit nanatiling tahimik ang paligid. Ilang sandali pang nanatili ang presensya ng matandang tagapagbantay, saka dahan-dahang humina hanggang sa muli itong naging bahagi ng anino ng balete. Naiwan sina Rose at Alvino. Hindi agad nagsalita si Rose. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Yun po ba? Naghahanap ng pangalan ninyo? Tanong niya sa wakas. Hindi lang akin, sagot ni Alvino. Kahit kanino na nakatali sa hangganan. Para saan po? Kapag nakuha nila, paliwanag niya. May mabubuksan. Nanlamig ang dibdib ni Rose. Yung daanan? Tumango si Alvino. Mas malaki kaysa sa lagusan sa ilalim. Tahimik si Rose. Dahil po ba sa pag-alala ko? Umiling siya. Matagal na silang naghahanap. Pero ako po. Hindi mo sila tinawag, putol ni Alvino. Banayad ngunit tiyak. Muling umihip ang hangin, mas mainit na ngayon. Sa itaas ng balete, may maliliit na aninong sumilip, tila nagbabantay. Alvino, mahina niyang sabi, paano po kung may magtanong sa akin ng pilit? Manahimik ka. Opo. Kahit matakot ka. Opo. Ang katahimikan, dugtong niya, ay mas matibay kaysa maling sagot. Tumango si Rose. Pinilit niyang pakalmahin ang paghinga. Pasensya na po, bulong niya. Hindi mo kasalanan. Pero ako po ang tinignan nila. Dahil nakakakita ka. Tahimik ang dalawa. Ang ilog ay muling naging payapa. Ngunit sa kailaliman nito ay may pakiramdam na parang may nakikinig. Rose, marahang sabi ni Alvino. Kung sakaling marinig mo ang isang pangalang hindi mo kilala, huwag mo itong uulitin. Opo. Kahit mahina. Opo. Lalo na kapag malamig ang hangin. Tumango siyang muli. Ilang sandali pa, ang mga ibon ay unti-unting bumalik ang huni. Mahina muna, saka lumakas. Bumalik ang karaniwang tunog ng hapon. Ngunit sa dibdib ni Rose, nanatili ang bigat ng narinig, na may mga nilalang na hindi naghahanap ng ginto o biyaya, kundi mga pangalan. Habang inaayos niya ang kanyang bilao, napansin niyang ang lilim ng balete ay tila mas malalim kaysa dati. Parang may itinatagong lihim na hindi pa ganap na naitataboy. Uuwi na po ako, sabi niya. Tumango si Alvino. Mag-ingat ka sa daan. Opo. Habang naglalakad palayo si Rose, pakiramdam niya ay may malamig na tingin na sandaling sumunod. Hindi na kasing lakas, ngunit naroon pa rin. Pagdating niya sa dulo ng landas, napalingon siya. Sa ilalim ng balete, nakatayo si Alvino. Tahimik at matatag, habang sa likod ng kanyang anino ay tila may bahagyang paggalaw na agad ding naglaho. Parang paalala na ang mga naghahanap ng pangalan ay hindi basta sumusuko. Hindi na sana babalik si Rose sa ilog kapag dapit hapon. Iyon ang malinaw na bilin. Huwag kapag humahaba ang anino. Huwag kapag lumalamig ang hangin. Huwag kapag tahimik ang paligid ng sobra. Ngunit may mga pagkakataong ang pangangailangan ay mas malakas kaysa pag-iingat. Isang araw, biglang lumala ang ubo ng kanyang ina. Buong maghapon itong nanghina at halos hindi makakain. Naubos na ang kaunting ipon ni Rose sa pagbili ng bigas at gamot na karaniwang nakakatulong. Ngunit sa gabing iyon ay tila bumigat ang paghinga ng matanda. Tubig, malamig, mahinang hiling ng kanyang ina.
Naalala ni Rose ang malinaw na tubig sa ilog, ang bahaging malapit sa balete kung saan laging mas sariwa ang agos. Alam niyang hindi siya dapat pumunta. Alam niyang malinaw ang babala. Ngunit nang marinig niyang muli ang hirap sa paghinga ng kanyang ina, kinuha niya ang maliit na banga at lumabas ng bahay. Madilim na ang langit. Ang buwan ay natatakpan ng manipis na ulap. Tahimik ang baryo. Walang batang naglalaro. Walang tahol ng aso, parang lahat ay maagang natulog. Habang naglalakad siya sa makitid na landas, napansin niyang mas malamig ang hangin kaysa karaniwan sa gabing walang ulan. Pinilit niyang huwag kabahan. Hihingi lang ako ng tubig, bulong niya sa sarili. Aalis din agad. Pagdating niya sa pampang, agad niyang naramdaman ang bigat ng paligid. Ang ilog ay hindi kumikislap. Ang tubig ay tila mas madilim. Ang balete ay nakatayo na parang mas malaki kaysa dati. Ang mga sanga ay tila mas mababa, parang nakamasid. Huminto si Rose. Hindi siya nagsalita. Naalala niya ang bilin. Huwag tatawag kapag malamig ang hangin. Dahan-dahan siyang lumapit sa gilid ng tubig at inilubog ang banga. Sa sandaling sumayad ang sisidlan sa agos, may mahinang ugong na umakyat mula sa ilalim. Mahina, ngunit malinaw sa katahimikan ng gabi. Nanlamig ang kanyang batok. Hindi siya gumalaw. Unti-unting napuno ang banga. Biglang, Rose. Napapikit siya. Hindi iyon malakas. Mahina. Parang bulong mula sa likod. Hindi boses ni Alvino. Mas mabigat. Mas malamig. Dahan-dahan siyang tumingala. Sa ibabaw ng tubig, may manipis na anino. Parang usok na nakahiga sa agos. Rose, ulit ng tinig, mas malinaw. Hindi siya sumagot. Pinilit niyang alalahanin ang bilin, manahimik. Alam namin ang pangalan mo, bulong ng anino. Sabihin mo ang amin. Napahigpit ang hawak niya sa banga. Tahimik. Hindi siya nagsalita. Ang hangin ay biglang lumamig. Parang may yelong dumampi sa kanyang leeg. Isang pangalan lamang, sabi ng tinig. Yung bantay. Pumikit si Rose. Hindi siya sumagot. Biglang kumaluskos ang balete. Malakas. Parang may dumaan na hangin na walang direksyon. Sa isang iglap, nagbago ang paligid. May pamilyar na presensya. Banayad ngunit matatag. Umalis ka. Ang boses ni Alvino ay mababa ngunit mabigat. Ang anino sa tubig ay kumislot. Gabi ang amin, sagot nito. Hindi siya sa inyo. Ang tubig ay bahagyang umalon. Gutom kami. Hindi siya alay. Nanatiling tahimik si Rose. Nanginginig ngunit matatag ang hawak sa banga. Sabihin mo ang pangalan. Bulong ng anino, ngayon ay mas malapit. Parang nasa mismong tabi niya. Isang malamig na hangin ang dumaan sa pagitan nila. At kasabay nito, biglang bumigat ang paligid. Mas mabigat kaysa dati. Dumating ang matandang tagapagbantay. Hindi siya ganap na nakikita, ngunit ang presensya ay parang matandang puno na nakatanim sa lupa. Sapat na, sabi nito. Ang anino ay bahagyang umurong. Manipis ang hangganan, bulong nito. Hindi bukas. May tao. Panauhin, sagot ng matanda. Hindi sisidlan. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa ilog. Pagkatapos ang anino ay dahan-dahang umurong, parang hinihila pabalik malalim na agos. Unti-unti itong nawala sa ilalim ng tubig. Bumalik ang tahimik na agos. Ngunit nanatili ang lamig. Maya-maya, humina ang presensya ng matandang tagapagbantay hanggang sa maging bahagi muli ng dilim ng balete. Naiwan sina Rose at Alvino. Bakit ka bumalik? Tanong ni Alvino, hindi galit, ngunit mabigat ang boses. Napayuko si Rose. Humina po ang nanay ko. Tahimik si Alvino. Ang hangin ay bahagyang umikot. Kailangan ko lang po ng tubig,
Dugtong niya. Mahabang sandali ang lumipas bago nagsalita ang engkanto. Hindi ka dapat nandito sa gabi. Opo. Alam mo ang panganib. Opo. Humigpit ang hawak ni Rose sa banga. Pero kung hindi po ako pupunta, baka lumala siya. Muling natahimik ang paligid. Ang ilog ay marahang umagos, parang nakikinig. Dahan-dahang lumapit si Alvino. Sa kanyang palad ay may lumitaw na maliit na patak ng liwanag, parang hamog na kumikislap. Ibinuhos niya iyon sa loob ng banga. Agad na luminaw ang tubig, parang may halong panayad na kislap. Ipainom mo sa kanya, sabi niya. Hindi po ba? Banayad lang, putol niya. Para lumuwag ang paghinga. Napuno ng pasasalamat ang dibdib ni Rose. Salamat po. Tandaan mo, dugtong ni Alvino. Huwag ka nang babalik dito kapag gabi. Opo. Kapag tinawag ka, hindi po ako sasagot. Kapag binanggit ang pangalan, mananahimik po ako. Sandaling natahimik ang dalawa. Ang hangin ay bahagyang uminit. Parang humupa ang lamig. Rose, mahinang sabi ni Alvino. Kanina, natakot ka ba? Nag-isip siya sandali. Opo. Bakit hindi ka nagsalita? Dahil sinabi niyo pong mas matibay ang katahimikan. Matagal na tumingin si Alvino sa kanya. Parang may hinahanap na katiyakan. Salamat, marahan niyang sabi. Nagulat si Rose. Bakit po kayo nagpapasalamat? Dahil kung nagsalita ka, sagot niya, mas lalong luluwag ang daanan. Nanlamig ang dibdib ni Rose. Mahigpit niyang hinawakan ang banga. Uuwi na po ako. Samahan kita hanggang dulo ng landas. Hindi na tumanggi si Rose. Habang naglalakad sila palayo sa ilog, napansin niyang ang dilim sa likod nila ay tila mas makapal. Parang may mga matang saglit na sumilip at agad ding nawala. Pagdating sa dulo ng landas, huminto si Alvino. Dito ka na. Opo. Kapag humina ang ugong, sabi niya, saka ka lang muling pumunta ng matagal. Opo. Sandaling nagkatinginan sila, tahimik, ngunit may bigat ang sandali. Salamat po, muling sabi ni Rose. Tumango si Alvino. Habang naglalakad pa uwi si Rose, ang banga sa kanyang kamay ay bahagyang mainit. Parang may natitirang kislap sa loob. Sa likod niya, sa ilalim ng matandang balete, nanatiling nakatayo si Alvino, nakaharap sa madilim na ilog, habang sa kailaliman ng tubig ay may mahinang pag-ikot na muling huminto. Tila naghihintay ng isa pang gabi kung kailan may muling tatawag sa pangalan. Kinabukasan matapos ang gabing iyon, mas maaga kaysa dati nagising si Rose. Hindi dahil sa ingay o liwanag, kundi dahil sa kakaibang gaan ng pakiramdam sa loob ng kanilang maliit na bahay. Tahimik ang umaga. Naririnig lamang ang mahinang huni ng ibon sa bubong. Paglingon niya sa higaan ng kanyang ina, napansin niyang payapa ang mukha nito. Hindi na mabigat ang paghinga at ang noo ay hindi na mainit sa haplos ng kamay. Ma, mahina niyang tawag. Dahan-dahang nagmulat ang matanda. Rose? Sagot nito, mas malinaw ang boses kaysa nakaraang gabi. Nanlambot ang tuhod ng dalaga sa ginhawa. Inumpo kayo ng kaunti, sabi niya, inabot ang natirang tubig sa banga. Uminom ang kanyang ina at bahagyang ngumiti. Parang gumaan ang dibdib ko, bulong nito. Napapikit si Rose sandali, hindi dahil sa pagod, kundi sa pasasalamat. Hindi na siya nagtanong kung paano. Alam niya. Pagkatapos niyang ayusin ang bahay at pakainin ang ina, matagal siyang nagatubiling pumunta sa ilog. Naalala niya ang lamig ng hangin, ang aninong tumawag sa kanyang pangalan, at ang bigat ng presensyang dumating sa dilim. Ngunit naalala rin niya ang bilin. Bumalik lamang kapag humina ang ugong. Tahimik niyang pinakinggan ang paligid. Wala siyang narinig na kakaibang tunog. Banayad ang hangin. Maliwanag ang araw. Kinuha niya ang bilao.
kaunting labada lamang at naglakad patungo sa pampang. Sa bawat hakbang, ramdam niya ang halo-halong kaba at pananabik. Parang babalik siya sa lugar na parehong tahanan at lihim. Pagdating niya sa ilog, agad niyang napansin ang pagbabago. Mas maliwanag ang tubig. Ang hangin ay hindi malamig, kundi sariwa. May dalang amoy ng dahon at basang lupa. Ang balete ay nakatayo pa rin, matanda, baluktot. Ngunit ang lilim nito ay hindi na kasing bigat ng mga nakaraang araw. Naroon si Alvino. Nakatayo siya sa tabi ng puno, nakaharap sa ilog. Hindi siya gumalaw nang maramdaman ang pagdating ni Rose, ngunit ang hangin ay bahagyang umikot, parang pagbati. "Magandang umaga po," sabi ni Rose. Dahan-dahang lumingon si Alvino. "Kamusta ang nanay mo?" Mas maayos na po ang paghinga niya. Bahagyang luminaw ang mga mata ng engkanto, isang tahimik na ginhawa. "Mabuti." Inilapag ni Rose ang bilao at nagsimulang magbabad ng damit. Habang nilulubog niya ang tela, napansin niyang hindi na malamig ang tubig, karaniwang lamig na lamang ng ilog sa umaga. "Humina na po," sabi niya. "Pansamantala," tugon ni Alvino. "Yung anino, babalik pa po ba?" "Maaaring," sagot niya. Ngunit hindi agad. Tahimik ang dalawa. Ang ilog ay marahang umagos. Tila mas payapa kaysa mga nakaraang linggo. "Alvino," maingat na tawag ni Rose. "Kagabi, kung nagsalita po ako, ano ang mangyayari?" Tumingin siya sa gitna ng agos. Mas lalakas ang daanan. "Para saan po?" "Para makatawid ang mga hindi dapat." Nanlamig ang batok ni Rose. "Pasensya na po kung bumalik ako. Ginawa mo yun para sa pamilya," sabi ni Alvino. "Hindi iyon pagkakamali." Tahimik siyang nagpatuloy sa pagbanlaw. Ilang sandali pa, may marahang kaluskos sa itaas ng balete. Ang maliliit na bantay ay sumilip. Ngayon ay hindi na mapanukso, kundi mapagmasid lamang. "Parang hindi na sila galit," sabi ni Rose. "Hindi ka na nila itinuturing na banta," sagot ni Alvino. "Dahil po hindi ako nagsalita?" "Dahil rumespeto ka." Muling bumalik ang katahimikan. Ang hangin ay banayad, ang araw ay mainit ngunit hindi masakit sa balat. "Alvino," mahina niyang sabi, "yung matandang tagapagbantay, galit po ba sa akin?" Umiling siya. Mahigpit lang. "Bakit po?" "Siya ang nagbabantay bago pa ako." Napatingin si Rose sa mga ugat ng balete. "Siya po ba ang may-ari?" "Walang may-ari," sabi ni Alvino. "May mga tagapag-ingat lamang." Naunawaan ni Rose ang pagkakaiba. Hindi pag-aangkin, kundi pananagutan. "Kung sakaling masira ang hangganan," maingat niyang tanong, "kayo po ba ang mawawala?" Hindi agad sumagot si Alvino. Ang hangin ay bahagyang tumigil, parang nakikinig. "Kung kailangan," marahan niyang sabi. Napatigil ang mga kamay ni Rose. "Huwag naman po." Ganyan ang tungkulin. Napayuko siya. "Hindi po patas." "Hindi kailangang patas ang pagbabantay," sagot ni Alvino. "Kailangan lang maging totoo." Tahimik ang paligid. Ang mga salitang iyon ay mabigat, ngunit malinaw. Ilang sandali pa, natapos ni Rose ang pagbanlaw at isinampay ang mga damit sa sanga na tinatamaan ng araw. Habang pinipiga niya ang huling tela, napansin niyang ang liwanag sa paligid ng balete ay bahagyang kumikislap. Parang may maliliit na alitap-tap na hindi ganap na nakikita. "Alvino," sabi niya, "kung dumating ang araw na hindi na kayo makita, paano ko malalaman na maayos kayo?" Tumingin ang engkanto sa ilog. "Kapag payapa ang tubig," sagot niya, "ibig sabihin, buo pa ang hangganan. Kapag malamig, mag-ingat ka." Tumango si Rose. "Hindi ko po kayo kakalimutan." Sandaling natahimik si Alvino.
Ang mga mata niya ay tila mas luminaw ang liwanag, parang may matagal nang hinintay na pangungusap. "Hindi mo kailangang mangako," sabi niya. "Gusto ko po." "Bakit?" "Dahil may nagbabantay sa amin," sagot ni Rose. "Gusto kong may magbantay din sa alaala ninyo." Mahabang katahimikan ang sumunod. Hangin ay marahang umihip at ang mga dahon ng balete ay tila sumabay sa ritmo ng ilog. Sa sandaling iyon, walang malakas na salita, walang panunumpa, walang ritual, ngunit may nabuo na pangako. Isang pangakong hindi binigkas ng malakas, na hanggat may taong rumerespeto sa hangganan, hindi tuluyang mawawala ang mga nagbabantay dito. "Rose," mahinang tawag ni Alvino. "Opo?" "Salamat sa pananahimik." Ngumiti siya ng bahagya. "Salamat din po sa pagbabantay." Unti-unting humaba ang anino ng balete habang papalapit ang tanghali. Ang ilog ay kumikislap sa liwanag, payapa, parang walang nangyaring pag-ikot ng dilim sa mga nakaraang gabi. Habang kinukuha ni Rose ang kanyang bilao at naghahandang umuwi, napansin niyang ang hangin ay hindi na mabigat. May dalang gaan na tila pahinga matapos ang mahabang pagbabantay. Sa paglingon niya, naroon si Alvino sa ilalim ng matandang puno, tahimik, matatag, bahagi ng lilim at liwanag. At sa katahimikan ng ilog ng Santo Rosario, nanatiling buo ang hangganan, binabantayan ng mga nilalang na hindi naghahanap ng kapalit, at inaalala ng isang dalagang labandera na natutong ang pag-ibig at paggalang ay maaaring maging tulay sa pagitan ng dalawang mundong hindi kailanman dapat magsanib, ngunit maaaring magkatabi sa kapayapaan.